Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umagang ito ay matatagpuan sa Juan, Kapitulo 1, Talatang 1. Ito ang sinasabi, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos at Ama, narito muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa aming pagtulog. At sa araw na ito, dalangin namin na kami iyong ingatan sa aming mga gawain sa araw na ito. Ang pag-aalaala sa iyong pagtubos sa amin doon sa krus na dapat kami ang maghirap dahil kami ang may sala. Maraming salamat, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Naway kami ay makasunod sa iyong kalooban dito sa lupa. Dalangin namin na abutin mo ang may mga sakit upang sila, o Diyos, ay magsigaling. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pag-ibig ni Kristo na salungat ng pag-ibig para kay Kristo ay tumutukoy sa pag-ibig na mayroon si Kristo para sa sangkatauhan. Ang kanyang pag-ibig ay mailarawan sa kanyang pagmamalasakit para sa ating pinakamabuting kapakanan. Lalo na sa mga pagtagpo sa ating pinakapangunahing pangangailangan, ang kaligtasan sa puot ng Diyos, kahit pa na ang kapalit noon ay ang kanyang sariling buhay, sa kabila na hindi tayo karapat-dapat sa kanyang dakilang pag-ibig. Kahit na si Hesukristo, bilang Diyos sa kanyang kalikasan, ay naroon na bago pa man nagsimula ang panahon kasama ang Diyos Ama. At ang banal na Espiritu, kusang loob niyang iniwan ang kanyang trono sa langit upang maging tao nang sa gayon ay mabayaran ang kaparusahan para sa ating mga kasalanan upang hindi tayo magbayad ng kaparusahan nito sa walang hanggang apoy magpakailanman. Dahil binayaran na ng walang kasalanang tagapagligtas na si Hesukristo ang kasalanan ng kanyang mga hinirang sa sanlibutan, ang Diyos na banal at makatarungan ay maaaring nang patawarin ang ating mga kasalanan kung tatanggapin natin ang kamatayan ni Hesukristo bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya nga, mga kaibigan, ipinapakita ni Jesus ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin nang iniwan niya ang kanyang tahanan sa langit, kung saan siya sinasamba at pinararangalan na gaya ng nararapat at nagtungo dito sa mundo bilang tao, kung saan siya ay tinuya, ipinagkanulo, binugbog at ipinako sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan at bumangon muli mula sa mga patay sa ikatlong araw. Itinuturing niya ang pangangailangan natin ng tagapagligtas mula sa ating mga kasalanan na mas mahalaga kaysa kanyang sariling buhay at kasiyahan. Maaring may mga tao na magbibigay ng kanilang buhay para sa mga itinuturing nilang karapat-dapat. Isang kaibigan o kamag-anak o mabubuting tao. Ngunit ang pag-ibig ni Kristo ay higit pa roon.
Ang pag-ibig ni Kristo ay ipinagkakaloob sa mga taong hindi karapat-dapat. Kusang loob na tinanggap niya ang kaparusahan ng mga taong nagpahirap, namuhi, lumaban at hindi naglaan ng kahit kaunting pagtingin sa kanya. Mga taong hindi karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Ayon sa Roma 5, 6-8, ipinagkaloob niya ang pinakamahalagang bagay na kanyang maibigay para sa mga taong ang narapat ay kaparusahan. Ang pagsakripisyo kung gayon, ang esensya ng pag-ibig na ipinadama sa atin ng Panginoon. Ito ay ang pag-ibig ng Diyos sa tao at hindi katulad ng pag-ibig ng tao sa kanyang kapwa-tao. Ang pag-ibig na ito na kanyang ipinadama sa atin doon sa krus ay pasimula pa lamang ng kanyang pag-ibig. Nang ilagak natin ang ating pagtitiwala kay Jesus bilang ating tagapagligtas. Ginawa niya tayong mga anak ng Diyos at kasama niyang tagapagmana. Tumira siya sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu na ipinangako na hindi niya tayo iwanan ni pabayaan man. Kaya nga, mayroon tayong kasama sa ating buong buhay na isang tunay na Diyos na umiibig sa atin. Ayon sa Hebreo 13:5-6, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pabayaan man. Kaya't buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa atin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? At kahit ano pa ang ating pagdaanan sa buhay, mga kaibigan, maaasahan natin na naroon ang Panginoon at siya ang kanya at ang kanyang pag-ibig ay laging nakalaan para sa atin, ayon sa Roma 8:35. Ngunit habang makatuwiran siyang naghari bilang mapagmahal na hari sa kalangitan, kailangan din nating ibigay sa kanya ang nararapat niyang lugar sa ating mga buhay dito sa lupa bilang ating Panginoon at hindi lamang bilang isang kasama. Sa ganitong paraan lamang natin makakamit ang buhay na nais niyang ipamuhay natin at mararanasan ang mabuhay sa kapuspusan ng kanyang pag-ibig. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusi, gutom, kawalang panganib o maging kamatayan. Kaya nga nang sinasabi sa kasulatan, alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay. Ayon naman sa Juan 10, talatang 10b, ang sabi rito, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na iyong inialay para sa iyong mga anak. Salamat, O Diyos, dahil meron kaming Panginoon na siyang munang umibig sa amin. Naway aming masuklian ito, Panginoon, sa pamagitan ng pag-ibig namin sa aming kapwa. Tulungan mo kami na kami ay makasunod sa iyong kalooban. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita sa umagang ito. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Puspusin mo sila ng pagpapala na nagmumula sa inyo. Ingatan mo sila, O Diyos, kasama ng kanilang buong pamilya. At ikaw, O Diyos, ang siyang maghari sa kanyang mga buhay. Panginoong Hesus, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa iyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo, Panginoon, na hindi po namin ito sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinibigay mo sa amin. Sa pangalan ni Kristo na aming Diyos at tagapagligtas,
Amen.